Okay mga boss, welcome back. At ito may gagawin tayong Sakura 737. Ginawan ko to ng advance na video para doon sa comparison natin kung bakit ang price nito ay ganyan. Nasa 9,000 mahigit na ngayon. So gumawa tayo ng price nito. At sa mga diyan, baka may mga viewers na hindi pa napanood yung video na yon. O sige, ito na. Unahan ko na kayo. Mga boss, yung transformer nitong Sakura 737 ay ayan. Asa na ba labo ng ko Ayan, isa siya pong pure copper. Ayan, kiniskis ko. Ayan. Pure copper po, kaya medyo ganun yung price niya. Pag pure copper, medyo mataas talaga. Ayan, so ang balak dito ng may-ari, sabi niya, papa-restore niya, pero kakaiba yung request niya, kasi sabi niya, ang papaganahin ko lang dito ay itong main amplifier, volume, tsaka isang input lang. So sabi niya, wag nang paganahin yung microphone, yung tone, kasi gagawin niya tong pang pang subwoofer lang. So i-restore lang natin tong itong pinaka main amplifier, papaganahin lang natin. Then yung yung iba wag na. So yun lang. Ano ba gagawin natin dito? Napansin ko kasi dito mga boss, ayan naman tayo. Ako na siguro tatawagin yung Mr. Kalawang. Bukang bibig ko na yan puro kalawang kasi totoo naman ayan Mr. Kalawang. Pwede na siguro akong tawagin Mr. Kalawang. So kalasin ko muna to, yung pinaka mainboard, then i-pull out natin dito. Okay mga boss, so nakalas na natin. Sinama na natin yung pan, ilinisan natin yan, tsaka ito. So ito yung mga dito tayo magpo-focus lang yan. Ito naman kasi yung pinaka amplifier section nya. Yan lang yung dapat mapatino natin. Itong board na to ay huhugasan natin para malinis. May mga itlog pa nga ng ipis. Then after nyan, tingnan natin yung likod. So dyan, linisan na lang natin yan. Kasi ito, hindi naman natin to gagalawin na Kasi yung utos ng may-ari, shoutout pala sa may-ari ito, nakalimutan ko yung pangalan. Andun yung nag-comment na screenshot ko na. Shoutout na lang sa'yo. So ito yung likod nya, may mga ipis na rin. Ayan. Uy, may nakita ako dito may signs of repair na din pala Ayan. Uy, ano to may nasunog. Para siyang dito nag short mga boss. Ayan ayusin natin, hindi tayo makap. Parang nga siya nasunog, nag short dito So ibig sabihin magche-check pa rin pala tayo dito ng mga pyesa. Tanggalin ko lang yung relay, tapos hugasan ko muna to. Okay, ayan na mga boss, at nalinis na natin. Ayan, ito yung hinugasan natin. So kahit pa paano mukhang malinis na yung board. Magsisimula na tayo mag-repair. Tapos yung may sunog, i-double check natin yung mga power trans. Siguro tanggalin na lang natin lahat, i-double check na lang natin para para iwas problema kung ano man nangyari dyan sa board. Kahit pa paano malinis na to. Yan. Okay, bangabangan nyo mga boss. At tawag dito, simulan ko na muna magpalit nitong magkalas tayo. Yan. May mga kinalawang ba? So isa-isahin na lang muna natin yan. Diyan. Then after nya testing tayo. Yun lang, update ko kayo mga boss pag kung ano mangyari. Okay mga boss, so na-check na natin itong mga power transistor. Hindi ko na na-videoan, pero okay naman lahat yan. I-double check ko lang. Yung nasunog naman dito, kinat ko na lang, tapos ginamper ko kasi manipis na masyado yung yan, tapos lalagyan lang natin ng coating yan. May mga naka-jumper pa dyan, ayusin na lang natin yan. At dito naman, mas marami pala tong kinalawang kaysa inaasahan ko, katulad nyan napansin nyo yung paano yan, putol na. Tapos yan
kinalawag na. Ayun po. So kakalasin ko yan isa-isa. Then papalitan ko na lang siguro. Pati yung mga ceramic kung may tama man. Yun na lang siguro, gagawin ko na ng isang buuhan sila. Tapos mamaya pag balitaan ko. Tapos ito pala delikado to kasi baka mamaya magkaroon ng kiss-kiss. Ayan So magdikit yan. May trouble na ganyan. May naka-experience na yan sa 735 kahit ako naka-experience nyan Laging sibak yung power transistor. Naalala ko yung hindi ko lang na-videohan dati. Mayroong sirang gano'n na pagkabit mo ng power transistor, okay naman yung bias. Kaya lang tuwing mag-switch daw yung relay, sibak agad yung mga power transistor. Yung pala yung pala yung mga inductor pala na nagdikit na. Kaya nagkakaroon ng parang nag-short yung left and right. Kaya tatanggalin ko yan, ayusin natin. I-space up natin. Yun lang yung mga gagawin natin diyan. Then tingnan ko mamaya kung ano pang gagawin natin dito na iba. Pati pala to. Basta yung na lang dito, yung mga kinalawang lang, ang dami po. Andun pa pala. So isa-isahin ko na lang yan mga boss. Okay mga boss, update tayo dito. Pangalawang araw na ngayon. So nagpalit na tayo dun sa mainboard ng mga kinalawang ito na. So ayos na yung mainboard. Ngayon pinag-aaralan ko dito kung ano yung gagawin ko. Kasi bypass na nga to, sabi ng may-ari. Bali volume na lang ang papaganahin. Then tapos ng volume, wala na, diretso na mismo sa amplifier. Itong features niya sa harapan hindi na gagalawin. Kaya pinag-aralan ko ang takbo ng volume na to. Ang laro niya ganito. So tatakbo siya dito, galing siya dito sa ito yung pinaka-out niya kasama yung hindi mali. Ito yung ito yung pinaka-output niya na papunta na dito sa baba. Ayan, tapos mapapasin nyo mic LR ground, tatakbo yan dito. Tapos mic LR ground. Ayan, tapos bababa. Pagbaba naman dito, dadaan dito sa dalawa niyang tone, yung bass at saka treble. So ito yan. So bala ko i-bypass na din to. So ikakat natin yan dyan, babypass natin dyan. Tapos sinundan ko naman yan kung saan papunta na dito sa So tamang tama bago siya dumaan ng tawag dito ng ito na kasi yung output ng ito na yung output ng papunta na sa main amplifier. Ayan, tumakbo siya diyan, yan papunta dito. Ayan, tapos ayan balance hanggang sa makarating siya dito, yan. So babypass na natin yan from dito pa dito. So babypass na natin yan. Then tawag dito mga boss, jajumperan na lang natin dyan, bypass na yan. Then yung pinaka naman niya, ito yung ito naman yung tawag dito, ano ba yan? Ito so sana ba ito na yun, ito naman yung magiging input niya. So galing yan dito, so papunta dito, ayan. Babypass na rin natin yan mga boss, papunta doon mismo sa input. Yan, ibabalik ko lang yung main amplifier section at saka yung asimbolin lang natin. Then itatry natin kung magiging effective yung gagawin natin. Okay mga boss, kakaiba tong request ng may-ari kasi papatayin lahat, microphone, lahat ng selector dyan, tone control, main amplifier lang talaga pero gusto niya mapagana pa rin yung volume. Kaya ang ginawa natin, ayan binypass natin yung source papunta dito sa sa tone control, kumbaga yung galing dito sa volume, yung bumaba dito sa volume, ayan so galing doon sa volume pababa, dadaan muna sana ng tone control, binypass na natin, diretso na tayo dito sa so pinagana natin dito ay yung preamp pa rin niya gumagana. Din yung galing naman na signal sa mic, sa out ng preamp ng mic, kinat din natin, tinanggal natin yung capacitor, ayan yan, papunta na sana yan dito sa sa tone dito sa IC na to. Tapos ito papunta na sa amplifier. Ngayon i-assemble ko muna to kasi gagawin naman natin yung pag-bypass naman doon sa input. Okay mga boss, so ito na ilagay muna natin, i-assemble natin ulit yung kaha, pero hindi pa yan nakapix.
Ang dami kasing wiring nitong 737, no? Ma-wiring talaga to, 737. Pero ayos naman natin yung ginawa pala natin, ayan, dyan. So ang pinaka-plano nito, dadaan ng input, isang input lang ang papaganahin, tapos dadaan ng preamp, may preamp pa siya dyan. Then diretso na, no, volume lang. Patay na yung iba. Yun ang yun ang utos sa atin ng may-ari, o yun request. Kasi gagawin daw niya tong pang sub. Yan. Okay? So papadaanin muna natin ng test valve. Uy, natapon na yung langis. Teka lang. Papadaanin natin yung test valve para malaman natin kung working na. So pag hindi pag umilaw saglit tapos nawala, unti-unting nawalang ilaw, malaking chance na good na to. Plus pag nag-switch na yung relay, ibig sabihin good na yung circuit ng amplifier. Kasi wala naman tayo nakitang shortage dyan na transistor. Mga kinalawang lang na resistor at saka maliliit na transistor na palitan natin. Saka yung mga capacitor na putol na yung mga paa, yun ang napalitan natin dyan. So try na natin yun. Umilaw, nawala. Tingnan natin yung relay. Tagala, yun. Nag-switch na yung relay mga boss. Umiilaw na din dito. Yan. Siguro itry natin hindi pa nakakabit yan kasi kinalas ko nga. Tingnan natin kung kung tutunog na. Maglalagay tayo ng speaker at saka input. Okay mga boss, so ayan, naka-ready na speaker. Tika lang, ilipat natin dito. Yan. So power on na natin. Ilaw. Yung relay. Volume natin, baka tagal mag-switch siya. Ayun. So volume tayo. May tama na tong volume, oh. May tama na yung volume mga boss. Wala. Yan, oh. Try nga natin sa kabila. So may tama na tong volume. Tika lang, kausapin ko muna yung may-ari kung i-convert na lang namin to, o try ko muna pagpalitin tong mic. Yung mic ilipat ko dito muna. So try muna natin yung paraan na yun. Mga boss, so bypass uli. Bali dito na lang, dinirekta ko dito yung galing na, mangyari niyan, galing na dito, tapos volume, dumaan ng isang op-amp IC, tapos diretso na sa So napagpalit ko na to, na-swap ko na, okay na siya. Tika lang. Hanap tayo ng ibang Hanap tayo ng ibang tugtog mga boss. Yan na lang. Tama ba yung Okay na? Pantay na. Okay mga boss, naputol tayo kanina kasi may customer. Siguro hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa na gawa ko naman yung utos ng may-ari na kasi gagawin niya to pang subwoofer. So from input diretso volume tapos amplifier na. So yung iba diyan mga hindi niya na pinagawa. So mas madali yung trabaho natin, pero inabot pa rin tayo ng 2 araw mahigit dito. So ganito nga, pinagpalit natin tong kasi ito may tama na talaga. Din napansin ko medyo mahina pa rin yung tunog ng kabila.
Binaypass ko na ito yung pinaka-out niya na dapat. So dito na tayo diretso volume. Tapos ano, sa bagay gagamitan naman yan ng crossover. Lalakas naman yan mga boss. Yan. Pag hindi pa rin ano, mag-a-add tayo ng preamp. Pero para sa akin sakto na to. Yan. Ipat natin. Okay. So hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. God bless po sa ating lahat, sa mga nanood at nag-subscribe. Maraming salamat. Huwag kalimutan yung YouTube channel ni Kuya DIY Pinoy Technician Official. Pa-subscribe din mga boss at pa-support. So muli hanggang dito na lang at assemble ko na lang din to, pero ano, okay na to, wala nang gagalawin pang iba. Balik na lang, ayos lang yung wire. Yun na lang yun. Okay mga boss, shoutout natin yung mga ano pala dito. Matagal na siguro tong hindi ko na shoutout, yung nasa ano, nasa mga save photos ng screenshot. Yan si Kuya Jeffrey Dal Bisa. Pasensya na, hindi ko masyado mabasa. Pa shoutout sa susunod mong video. Dito lang ako sa Palay Street, Tumana, Salot. Dan subscribe na po kay Kuya DIY Pinoy Technician. Maraming salamat Kuya, at ito po ata yung may-ari ng ginawa natin ngayon sa Cora. Saka si Rickman TV, yan. Shout out from Quezon Province na nandito ngayon sa Quezon City. Yan si J Jamero watching from Riyadh. Isa rin ako sa nanood sa tungkol sa pagre-repair ng amplifier at may natutunan ako sa video tutorial mo Sir Bob. Taga Osamis din po ako. Shout out sa Jamero family. Maraming salamat Kuya J na nasa Riyadh ngayon. Ingat po dyan. At maraming salamat sa kung may natutunan kayo sa sa repair vlog ko, kasi hindi naman talaga siya tutorial kung babasihin. At shout out na rin sa Jamero family na nasa Osamis. Yan si Emmanuel Grande, pa shout out from Candelaria, Quezon Province. Alam nyo yung Candelaria, Quezon, hindi pa naman ako dyan talaga nakapag-apak. Pero familiar ako dyan kasi yung pag-uwi ako ng probinsya dati, dinadaanan ng bus na sinasakyan namin yan. At from dito sa Manila, pagdating sa lugar ng Candelaria gabi na, at laging nadadaanan dyan yung parang simbahan ata at saka plaza. So tama ba ako Kuya Emmanuel Grande? Shout out kay Takim Chi ng Cebu. Shout out din kay Roland Victoriano, yan. So from Mabini, Batangas. At ito mahaba-haba si Iman PBC Tuygan, yan. Nice load, ang galing mo. Sana dahil sa vlog mo matuto. Gusto kong matuto niyan loads kasi mahilig ako sa mga amplifier, mga sounds. Kung masira yung amplifier ko, subukan ko gawin. Malayo kasi bahay ko, sa gitna ng palayan, malayo sa bayan, kaya hirap magpagawa, layo. Mga 1 oras pa biyahe. So madali lang naman yan, yung 1 oras na biyahe. Sana matuto ako loads, panoorin ko lang yung mga videos mo kung paano. So shout out sa iyo. Ang maipapayo ko lang sa iyo, siguro unahin mong pag-aralan yung mga basics ng electronics, paano magbasa ng pyesa, mag-color code ng resistor, paano mag-tester. Kasi pag natutunan mo yung basics sa electronics, maganda na yung magiging pundasyon mo sa pundasyon mo sa sa electronics, at pinakamagandang tuloy-tuloy ang pag-aaral. Basta natuto ka ng basics, magtutuloy-tuloy na yan at magiging madali na yung pag-aaral mo sa balang araw. Si Danilo Penuela Mix TV, yan, pa shoutout naman from 3C pasensya na Bisaya, 3C from 3C Martires Cavite. Thanks, God bless po design nyo. Okay, yan si LB Perez, thank you for sharing. Nabubulol ako your ideas. Pa shoutout naman idol from Negros Occidental. Si Ariel, tama ba to? Real
Peña o Pena. Shoutout idol from Leyte. Follower nyo po lahat po ng video nyo pinapanood. Oba, thank you Kuya Ariel. Yan, si John Ray, pa-shoutout naman po. Yan. At si Kuya DIY Pinoy Technician Official, isa sa mga pinopromote natin. Mga boss, sana masuportahan nyo. Bago na po to yung kung mapapansin nyo dito nung in-screenshot ko tong nasa 125 yung subscriber niya. Bago na po to, nawala yung dati niyang YouTube channel. Sana po matulungan natin na kahit makabalik ng 1K. At meron naman siyang pabonus kung sakaling maka 1K siya, magpaparapol siya ng mga analog tester. Ibig sabihin, kung nakapag-subscribe kayo sa kanya, may chance kayo na na manalo. Yan mga boss, maganda din ang content nito. Silipin nyo mga boss. Si Jimar Nasis, shout out loads from Valencia, Bukidnon. Palagi akong nagsusubaybay sa mga video mo. Alam nyo mga boss, nakakatuwa talaga pag yung marami na palang nanonood sa mga video natin kalat na sa Pilipinas. Maraming salamat. Wala na, at hanggang dito na lang yung shoutout natin. God bless po sa ating lahat at sana next time mag shoutout din tayo mga boss.